Magandang araw. Hindi na ba kaya ni Claire Castro itong si Miss Eden Santos dahil mukhang pinapasibak na ngayon ng Malacanang press con o itong tagapagsinungaling ng palasyo na si Claire Castro itong si Miss Eden Santos dahil po sa mga katanungan ni Miss Eden Santos na talaga namang makatotohanan at hinahanap kasi ni Miss Eden Santos yung mga kasagutan doon sa kanyang mga malalim na katanungan. Kung titingnan natin mga kababayan natin, napakaganda po yung mga timing ni Miss Eden Santos. Kasi madalas ang kanyang mga katanungan, yung mga tanong na hindi po kayang itanong ng ibang mga miyembro nito sa Malacanang press con. At mukhang siya lang yung may kakayanan na magtanong na mga ibang isyo na mukhang mahirap kasi sagutin. At minsan nga, no, ay iniiwasan na lang po ni Claire Castro na sagutin mga kababayan po natin. For example, ipapakita ko po sa inyo at ipaparinig ito mga kababayan natin. Ito yun, no? Okay. I think ito ata yung huling press conference, no, na napanood natin kung saan ay nakatikim na naman ng isang supalpal ni Eden Santos, itong si Claire Castro. Sige, panoorin mo na natin. Pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa iligal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Napakaraming nakumpiska na illegal na droge, no? Pero wala po yung mga suspect, ha? Wala po yung mga mastermind, ha? Tuni-tunilada po mga kababayan po natin, pero tandaan natin blacklist yan. Kaya no, dapat manga na kayo kay Bongbong Marcos. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PDEA na nagresulta dami, ha? Sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities. Ang dami, no? So parang small time ito kasi wala naman tayo nakikita mga big time at hindi naman nila pinapakita kung sino ba mga big time na ito, no? Pati mga protector, Bilang ang 9,506 high-value targets. Uy, may 9,000 na high-value target? Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito yung issue mga kababayan po natin. Itong mga drug-free na mga barangay. Palagay ko dito nadali si dito nadali si Eden Santos. And syempre, no, naipon na rin sa dami po ng kanyang mga mabibigat na katanungan at syempre may hirapan po si Claire Castro dyan, lalong-lalo na hindi po regarding sa mga Duterte yung mga tinatanong. Kung about sa mga Duterte, edi pasok yan sa banga. Pero kung mga ganitong klaseng pag-uulat ni Claire Castro at hindi po ata handa si Claire Castro dito kasi mukhang hindi niya kayang sagutin yung mga tinatanong ni Miss Eden Santos and mukhang dito na po siya na-trigger, no? At sinasabing pinapasibak niya na po itong si Miss Eden Santos, mga kabayan. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Umabot na rin sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang Balay Silangan Reformation Centers. Tingnan natin kung available yan at kung saan, mga kabayan. Na ipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Congratulations, dami, ha. Walang tanong. Totoo ba talaga yan? Sek, kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, may we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Yun lang mga kababayan po natin, no? May mahigit silang 4,000 barangays na drug-free na. Pero wala pong alam kahit ni isa si Claire Castro. So malaking sampal yan mga kababayan po natin, no? Na nag-uulat ka sa bayan pero hindi mo alam kung ano po yung inuulat mo. Nagsasabi ka ng mga mahigit 4,000 na mga barangays na ito pero kahit ni isa wala kang mapangalanan. So bukya yun mga kababayan po natin. Malaking kahihiyan yun para kay Claire Castro, no? Na tila ba nagbabasa ito, no, nagsasalita ito na blanco, walang kakwenta-kwenta, walang sustansya ang kanyang pinagsasabi. So sasabihin ba ito na kasalanan ni Miss Eden Santos dahil itinanong niya ito? Kasi palagay ko mga kababayan po natin, no, tinanong naman ito ni Miss Eden Santos, base naman sa kanyang inuulat.
So, imposible naman yan na nag-uulat po itong si Claire Castro. Pero hindi niya alam na kung anong mga barangay ito. Diba? Dapat alamin mo, putsang ina, baka tatanungin ako, dapat may handa ko kahit mga 10 barangay lang man. Okay. Follow up lang po. Saan Mukha ni Claire Castro, nakasimangot na eh. pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Okay, mga kababayan po natin, napakalaking kahihiyan at sampal po. And now, dahil dyan, dahil sa mga matitindi at talagang inaabangan po ng taong bayan, no, na mga katanungan ni Miss Eden Santos, tatanggalin niyo po si Miss Eden Santos. Bakit hindi maganda itong si Claire Castro, no? Yung Malacanang press con ng mga tamang kasagutan para po masagot itong mga katanungan ni Miss Eden Santos. Kasi kung masasagot nila, mapapaliwanag nila ng maayos itong mga tinatanong ni Miss Eden Santos. Napakalaking points po yun sa kanila. Imagine mo kung tinanong siya ni Miss Eden Santos diyan sa barangay na yan na drug free, kung may maibigay siya, no, kung may hawak siya na datos, di ba? At least alam ng taong bayan kung anong barangay na pala yung drug free. Mamaya kasama po pala yung barangay namin diyan. So malaking kaginawaan po yan na walang addict na po, no, wala ng droga sa aming barangay. And itong sinasabing Balay Silangan Drug Center na ito, kahit ni isang address wala ka maibigay. And dahil dyan sa mga ganyang klaseng katanungan ni Miss Eden Santos, kasi bakin nyo, diba? So, sinasabi nyo na hindi kayo diktador. So, ngayon pa lang, diba, pinapakita nyo na diktador na kayo, na dapat yung itatanong lang sa inyo, yung kaya yung isagot. Yung mga kasinungalingan na mga pinapalabas nyo dyan sa press conference, okay lang, bawal tanungin, no? Bawal kayo magpaliwanag, bawal kayo magbigay ng datos, bawal kayo magbigay ng mga numbers and locations, di ba? At the same time, mga kababayan po natin, no, si Miss Eden Santos, ito yung halimbawa ng talagang malayang pagpapahayag. Ito yung media na nakikita natin na walang takot, buong tapang na tinatanong yung mga issue na dapat malaman nating mga ordinaryong Pilipino. Hindi sana ngayon sa inaabangan ng mga Pilipino, itong si Miss Eden Santos na magtatanong. Napapansin ko nga, lagi na po nauuna si Miss Eden Santos sa mga nagtatanong eh. Diba? Kasi yung ibang media dyan, walang kwenta-kwenta eh. Walang kakwenta-kwenta yung tanong. Yung mga follow-up, walang kakwenta-kwenta. No? Pag sinagot sila ng kasinungalingan, tanggap na lang, okay na lang, diba? Pero si Miss Eden Santos po, kapag nakikita niya na kailangan pa yung follow-up, kailangan pa ng karagdagang information, no, sagot doon sa kanyang katanungan, pinapalo up niya. So at least, no, open sa lahat. At least malaman ng lahat kung ano yung tamang kasagutan. Hindi na kung ano yung sinabi ni Claire Castro, hindi na sila magpapalo up dahil takot sila na magalit si Claire Castro. So itong kung tatanggalin nila si Miss Eden Santos, no, titingnan po natin. Kasi dagdag kahihiyan na naman at insulto ito sa kay Claire Castro birang tagapagsinungaling ng Malacanang, no, kung tatanggalin nila si Miss Eden Santos. Ito po is balibalitang lumabas, no, and ito po is galing po ito sa Net 25. Abangan po natin yung magiging official din na pahayag ni Miss Eden Santos kung siya po ay tatanggalin dito. Ano nga ba yung rason? Dahil ba sa kanyang mga mabibigat na katanungan kaya tanggalin nila si Miss Eden Santos? So kung gano'n, wag na magpa-press con, di ba? Report na lang sila ng report, wag na po sila magtanggap ng mga katanungan para hindi po sila mapapahiya, lalo na po itong bubeta ng si Claire Castro, mga kababayan. Mabuhay po kayo, Miss Eden Santos. Saludo po ako sa galing nyo at husay bilang isang reporter at pag-practice ng malayang pagpapahayag. And of course, sa Net 25. God bless po, mga kababayan. Yan lang po yung ating panibagong update. At bukas po yung ating comment section para sa inyong malayang opinion and komento sa bawat kinokontent po natin, tinatopic na issue, mga kababayan.